Isa ka rin ba sa nakaranas magluto ng pansit canton ng hilaw o kaya naman malabsa na siya o kaya naman na overcook? Tara turuan kita. Ayan, unahin natin ibabad yung ating kanton mga chuki sa malamig lang na tubig. Ayan, ng mga 5 minuto lang bantayan ninyo. And then kuha kayo ng isang bowl, ilagay ninyo yung toyo, and then maglalagay tayo ng oyster sauce. So yung oyster sauce ko, mga 3 kutsara mga chuki, and then konting black pepper, ayan. Pagkatapos mag-a-add din tayo ng tubig, and then saka lang natin siya imimix, at isa-set aside muna natin siya mga chuki. Maglagay tayo ng konting mantika lang sa ating kawali, and then ilalagay na natin yung sibuyas at saka bawang. Gisahin lang natin siya hanggang sa medyo mag-transparent lang siya, na hindi naman sunog yung ating bawang at saka yung ating sibuyas mga chuki. Kung magustuhan mo yung aking video mamaya, please don't forget to like, comment, and share to your loved ones dahil ang aking style sa pagluluto ng canton ngayon ay kakaiba sa kinagisnan natin noong unang panahon. Ayan. Ngayon mga chuki, pagka medyo maamoy na ninyo yung sibuyas at saka bawang, ilalagay na natin yung ating atay ng manok. So yung atay ng manok mga chuki, masarap na ito sa ating kanton. Hindi mo naman kailangan ng maraming sahog. Ang technique lang talaga dyan is pakuluan natin yung ating atay ng manok ng mga 10 minuto to 15 minutes para medyo lumabas talaga yung kanyang mga vitamins, yung mga kanyang katas-katas. At talagang lalabas talaga mga chuki, malalasahan mo. Then maglalagay lang ako ng konting black pepper. Ayan. Pagkatapos haluin lang natin siya ng bahagya. And then hayaan muna natin siyang i-fry muna natin ng konti mga chuki yung ating atay ng manok. Ayan. So siguro nung unang panahon talaga pag nagawa kayo ng pancit canton talagang nilalagay na ninyo ng tubig mga chuki yung inyong ginigisa at saka yung toyo at saka yung oyster sauce. Pero yung gagawin natin ngayon ay kakaiba. Ayan. So ayan mga chuki, kung napansin ninyo medyo nagiba na yung color ng ating atay kasi medyo maluluto na siya. So ang gagawin lang natin is mag-add tayo ng tubig kasi papakuluan natin siya ng 10 minuto mga chuki. Ayan. Then takpan muna natin. Ayan mga chuki, after 10 minutes, pero sa tingin niyo marami pa akong tubig, di ba? Kasi kanina mga chuki, halos matuyuan na yung ating atay, so nilagyan ko ng konting tubig. Ayan. So naglagay lang ako ng konting tubig kasi kailangan natin na mag-steam ng vegetable ng mga chuki. So meron ako ditong hiniwang yellow and green bell pepper plus yung carrots and yung ating repolyo mga chuki. So pinagsabay-sabay ko na sila, then tatakpan natin ng 2 minuto para medyo ma-steam yung ating gulay. After 2 minutes mga chuki, ito na yung ating gulay. Ayan. Kung akala ninyo hilaw pa yan, ano na yan mga chuki, nasa mga half cook na rin yan. Pero kailangan kasi natin mamaya tatanggalin natin. So mako-continue pa yung kanyang pagluto. Ayan. Para hindi talaga ma-overcook yung ating vegetable. 2 minuto lang siya sa apoy mga chuki, and then tatanggalin na natin maya-maya konti. Ayan. Hinalo lang natin para yung kanyang lasa ng kanyang atay ay didikit din sa ating mga vegetable. And then there you go mga chuki. Tatabi natin itong ating vegetable. Ayan. So mainam nang gamitan ninyo ng strainer para yung sabaw talaga ng ating atay ay hindi masama sa ating gulay. Ayan. So set aside muna natin yan mga chuki. Ayan, kung ganito ka rin ba magluto ng pancit canton, please comment down below mga chuki. Para alam kong mayroon din pala akong kasamang nagluluto ng ganitong klase ng canton. Kasi before talaga yung pagluluto ko, nagdadagdag ako ng tubig. Hindi ko siya natatansya. Pero ngayon mga chuki, ayan. So ilalagay ko na yung ating canton. Ayan, yung canton natin mga chuki is medyo malambot na yan. Then ilalagay na natin yung ating mixture kanina. So antayin natin medyo kumulo yung ating mixture, and then saka natin siyang halu-haluin na para masipsip talaga ng noodles yung ating mixture kanina mga chuki. Ayan. Ayan, kung nakikita ninyo mga chuki, ayan, very shiny, shivering na yung ating pancit canton. And then ilalagay na natin yung ating mga gulay kanina. Ayan. At syempre nagtira ako ng konting gulay mga chuki para sa ating toppings mamaya.
Kasi mas maganda tignan din yung ating pansit kung meron toppings sa ibabaw. And there you go mga chuki. Pag ganito na yung ating kanton, tinikman ko na rin naman yan mga chuki, ay talagang saktong-sakto lang yung kanyang lasa. Ayan. So kung gusto niyo ng medyo salty na sa inyong panlasa na yan, pwede kayong mag-add ng soy sauce uli. Pero kung matabang naman, huwag na kayong magdagdag. So there you go mga chuki, kakain na tayo. Ayan, kung nakita mo naman yung aking mga gulay, talagang medyo crunchy pa talaga siya. And yung aking kanton ay hindi talaga siya lapsa mga chuki. And there you go. Ayan mga chuki, masarap ka partner nito yung tinapay kung meron kayo. Mag-squeeze kayo ng kalamansi kung meron kayo mga chuki. At eto na nga mga chuki, ayan, magsasandok na ako para sa inyo itong unang kagat mga chuki. Ayan. O, ayan ba? Kung ganyan ang nakikita mo, hindi ka ba kakain? O, di ba? O, ito naman atay. Lagyan natin ng konting noodles. O, ayan. Okay, thank you for watching and stay safe. God bless.